Balikan po natin ang update sa nangyaring lindol sa Visayas. Makakapanayan po natin si Dr. Baby Jane Punong Bayan, Supervising Science Research Specialist, at Eseca Del Mundo, Science Research Specialist 2 ng FIVOLS. Magandang umaga po sa inyo. Si Mariz Umali po ito sa News to Go. Magandang umaga naman. Una po ma'am, nabanggit na pong hindi agad tukoy ang fault na pinagmulan ng lindol kahapon. Sapat po ba yung mga equipment na FIVOLS para matukoy ang mga ito? Opo. Sa pag-aaral ng lindol ay sapat naman ang ating mga instrumento. Yun nga lang, ito pong paggalaw ng fault ay hindi natin malalaman kung hindi siya basta gagalaw. Kung ganyan nga po yung sitwasyon, hindi natin maaaring ma-forecast o malaman kung ano yung eksaktong paggalaw. Ano po ba yung mga maaaring mga paghahanda na gawin na lang natin? Lalo pat alam naman natin kung halimbawa malapit tayo sa may fault line. Opo, sinasabi natin na halos buong Pilipinas ay talagang malindulin, kaya araw-araw po mula sa ating pamumuhay, sa ating mga bahay, dapat po nakahanda. Yung mga na maaari pong malaglag ay dapat nakatali. Ang mga bata ay dapat alam kung saan lilikas kung sakaling may tsunami warning. Lahat po ng mga pinuno ng ating mga kumpanya, ng pinagtatrabahuhan o kahit sa sariling bahay, alam dapat kung saan mag-evacuate kung sakaling magkaroon ng warning. Especially in areas po ma'am na katulad ng nasabi nyo nga na malapit dun sa fault line, kahapon nakita natin na talagang hindi man may iwasan yung pagpapanik ng mga tao kapag naganap yung ganyang mga kalamidad. Pero masasabi po ba natin na sapat yung mga training o yung mga disaster preparedness na ginagawa sa mga areas na yan? Kung yung pagbasihan na po natin yung reaction nila, no, masasabi natin hindi pa tayo 100% handa. Una na, alert level 2 lang po yung tsunami warning natin. Ibig sabihin, walang forced evacuation. Yung lang mga talagang nasa may dalampasigan na dapat umalis. Ngunit lahat po ay nagpanik. Opo, nakita po natin yung kahapon. Masasabi natin, kakulang pa. So, meron po bang mga paghahanda pa na maaari tayong gawin? Like for example, nakikipag-ugnayan na tayo sa mga agencies na maaaring magsagawa ng ganong klase ng disaster preparedness, lalo pat sa nangyari kahapon at marami pang mga aftershocks na naramdaman yung mga kababayan natin mula sa Visayas at Mindanao. Opo, marami pa. Nagsisimula to sa mga school drills, high school, elementary at sana pati kolehiyo, kumpanya. At kung malapit sa tabing dagat, hindi lang po earthquake drill, kundi pati tsunami drill. Si Ma'am Eseca, kamusta na po yung update natin sa mga nilindol na lugar sa Visayas? May aasahan pa po ba sila mga aftershocks? Meron pa hong maasahan tayong aftershocks. In which particular areas, maaari po bang sabihin po ba yun? Or yung gaya nga na sinabi natin kanina, kung hindi ma-forecast, ano po yung mga paghanda na pwedeng gawin ng mga taong katulad kahapon, nagpanic po sila at hindi naman talaga maiiwasan yung mga ganon. Ano po yung ginagawa na lang ng FIVOLS particularly? Ikaw na lang. Ma'am, ako lang po, no? Alright, go ahead ma'am, go ahead. Okay na po si Ma'am SP. Aasahan po natin na yung mga lugar na nakaramdam kahapon nung main shock, siya rin ang maapektuhan ng mga aftershocks. So, meron po ba tayong mga abiso para sa mga kababayan natin mula ron sa mga lugar na yon na syempre inaasahan pa po yung mga aftershocks na ganyan? Kung ano yung maaari nilang gawin para, kumbaga, kahit pa paano ma-appease naman sila, hindi naman masyadong mag-panic, although sinabi na nga natin na hindi maiiwasan yung mga ganong pagkakataon. Opo, ang unang tanong doon, Ma'am Mariz, ay yung makakatulog na ba sila sa building nila, di ba? So, ang sagot po, kung napansin ninyong wala namang cracks, ibig sabihin safe yung inyong building. Kung may cracks naman, dapat isanggunon nyo to sa inyong mga municipal or city engineer. Huwag muna kayong bumalik doon. Mama, iba naman po tayo, no? Ano na po yung update dun sa nanakaw na gamit sa repeater station ninyo sa Albay? Paano po ba ang monitoring ninyo sa activity ngayon ng Mayon Volcano dahil dun sa nangyaring pagnakaw nga na yon?
Isa hong magandang balita kasi nahuli na yung nagnakaw doon sa batteries. Alright. Ito isa tulong ng mga kapulisan ng Santo Domingo. Ma'am, maaari niyo po bang ilahad sa amin ano specifically yung nagagawa nung ninakaw na yun? Bakit ba pinagtangkaan yung ganong pagnanakaw dun sa gamit na yun na napakahalaga para sa inyong pagmamonitor sa Mayon volcano activities? Usually po ang nananakaw sa amin ay mga batteries. Alam naman natin yung mga batteries maraming gamit kaya yun ang gamit na usually nananakaw. So, dinagdagan na po ba natin yung security dun sa area para masigurong, gaya nga ng sinabi nyo, medyo madalas yung pagnanakaw sa mga batteries? Bali, ang ginawa namin ngayon, yung dating repeater station na pinagnanakawan ay inabando namin at saka ililipat yun sa ibang lugar na hindi masyadong delikado. At nagdagdag na rin po tayo ng seguridad para doon. Nagdagdag na ho. At lagi hong inaabisuhan namin yung mga tao, yung mga pulis na tumulong sa pagbabantay sa mga gamit. Opo, ma'am. Ano pa po yung mga kailangan ninyong gamit o expertise sa FIVOLCS kung maaari naming matanong? Sa ngayon po. Sa pagbabantay ho sa bulkan, ang kailangan namin yung mga pagre-record ng mga volcanic quakes sa paligid ng mga bulkan. How much will we need po ba yung pondo na kakailanganin para ma-acquire yung mga ganong klaseng mga equipment? Sa isa hong istasyon, permanent station, ito ay nagkakahalaga ng mahigit 1 milyon. Medyo mahal po talaga pala yun, ano? At are we in the process of acquiring them already? Are we in the process, ma'am, of acquiring those equipment already? Opo. Yearly po, nagdadagdag kami ng mga stations para maayos yung pagdedetect ng mga volcanic earthquakes natin. Alright, maraming salamat po kay Dr. Baby Jane Punong Bayan at Eseca Del Mundo ng FIVOLCS sa inyong panahon. Magandang umaga po sa inyo.